Welcome, Port of Masbate. Dito tayo nakapos. Welcome back sa aking channel at welcome sa bagong long ride episode natin ngayong araw. Matapos ang ilang buwan ay muli tayong nabigyan ng pagkakataong umuwi sa ating probinsya sa Masbate Province. Muli ay nadaanan natin ang probinsya ng Bicol at sa bidyong ito ay muli tayong babiyahe papuntang Calamba City sa Laguna. Wow! Oh man! Grabe! Napakaganda! Grabe, ang ganda ng kalsada nila dito. Op! Op! Lumak! Grabe! Woo! Diyos ko! Ang birang buhay ito. Nandito mga parigoy, ang kalbaryo natin sa mga luwakan. Mula sa Masbate City ay tatawid tayo ng Bicol, sakay ng barko at mula sa Bicol, ligtas ba mag-travel sa gabi gamit lamang ang ating motorsiklo? Ayon kay Google Maps ay mayroon tayong 622 kilometers at 14 hours and 56 minutes na travel para mabot ang ating destinasyon. Kaya? Tara, sama ka sa biyahe ko. Nandito na tayo sa loob ng pier ng Masbate. So nakakuha na rin tayo ng ticket. Doon tayo kumuha ng ticket sa Cubs Sea Transport Services. Yun. Ang barko na sasakyan natin mga prekoy ay MV Santa Filomena. Medyo nakatipid pa rin tayo dahil 500 lang ang binayaran natin sa ating motor kasama ng driver. Tapos PPE ay 65 pesos. Doon tayo sa Piodoran Port Albay mga prekoy. Punta na ako doon mga prekoy sa parking area. Tapos dito tayo tatambay. Yan. Dito na tayo mga prekoy sa parking area. Ayan. Ayan yung barko na sasakyan natin. Yan. Sabi nung Taylor ay alas 10 daw ng umaga ang loading, tapos 11:30 ang alis. Tingnan natin kung makakalis tayo sa tamang oras na sinabi nila. So yun mga prekoy, waiting muna tayo dito sa loob. Yan. Okay. Yan, sakay na tayo mga prekoy. Time check, 12:03. Departure time natin mga pagay. Dito na tayo sa Piodoran Port Albay. Matapos ang 4 na oras na biyahe ng barko sa dagat mula Masbate Port hanggang dito sa Piodoran Port ng Albay ay nakarating na rin tayo. Yan. 4:40 na ng hapon mga parigoy. So dumating kanina. Pagbaba ako ng barko, kumain kagad ako kasi medyo nagugutom ako at wala pa akong kain mula kanina umaga mga parigoy. Dire-diretso na tayo sa ating biyahe. Pag makakita tayo ng pagkakataon mga parigoy, hataw tayo kasi anong oras na. Grabe yung mga likuan dito. Pagkagaling ka ng Piodoran Port, kaya dubling ingat tayo dito pagka nadaan kayo. Grabe yung ganda ng kalsada dito. Wow! Oh man! Grabe! Napakaganda. Pero ito talaga maganda lang oh. Masilaw yung araw. Tayo dyan. Dito ay kakaliwa tayo. Pulangge Albay. Sunset na oh. Ganda naman ito no. Kulay, nagkukulay pula araw. Papasok pala tayo ng Camarines Sur. Grabe na. Night ride talaga to. Pagpasensyahan nyo na mga parigoy kung medyo maingay. Sa gilid kulay red, sa gitna tatlong may guhe ito, puro white. Ganda tingnan. Ayos. Grabe oh. Galing. Pagas muna tayo. Unleaded. Oh. Pangalawang gas natin dito na sa Pili Camarines Sur. Dito tayo dadaan mga parigo sa San Fernando Bypass Road. Ayan. Kasi medyo malapit-lapit dito mga parigoy. Tapos
Ito na yung dulo ng bypass road ng San Fernando. Highway na ulit tayo. Sana nakikita nyo mga pare ko yung video natin. Kasi parang ano dito eh, parang madilim. Grabe, ang ganda ng kalsada nila dito. May ilaw yung gitna, oh. Ganda tingnan. Grabe, gabi na may HPG pa rin. Okay, diretso lang tayo sa ating rides. Alright. Anong lugar na kaya to? Wow, parang Pasko lang maraming Christmas lights, oh. Dito naman sa Libmanan kadalasan puro mga suka yung makikita mo na naka-display sa mga tindahan. Pag diniretso natin yan, Dait, tapos Sipukot proper. So dito tayo sa kaliwa. Akya tayo dito. Go. Ayon kay Google Maps mga pare ko, meron pa tayong 6 hours and 20 minutes. 297 kilometers pa ang ating mumotorin. Patay. Diba? Check, ang oras po natin ngayon ay 8:33. Nandito na tayo sa bahaging ito ng Ragay. Nagpagasolina tayo dito. Pangatlong pagas natin mga pare ko. Check ko muna motor ko. Ang hirap mga pare ko pag sa gabi. Mahina yung ilaw ko. Ayan, oh. Sana next time makapagpakabit na talaga ako ng mini driving light. Hirap sa gabi. Di tayo makabilo. Lagi tayong nalulubak. Kawawa naman motor ko. Sinasabayan ko kasi yung mga bus mga parigoy para may kasabayan tayo. Ay, lubak. Grabe, ang dilim mo. Help me Lord talaga pagka ganito. Nakakatakot diba? Lalo na pagka ikaw na lang ang mag-isa ang nadaan, tapos gabing-gabi na. Nakakatakot. Nandito na mga pare ko yung mga lubakan sa parting ito ng Ragay. Yan. Update natin yung road condition mula dito papunta dun sa mga ginagawang kalsada, kung ano na ba ang status. Patay kang bata ka. Grabe. Tapos dito na naman yung mga lubakan. Yo. Nagabot tayo sa bata, kawawa naman ang assist Basta pag may barya tayo, may bibigay tayo mga pare ko Ang saya na makipagsabayan sa mga ganito. Op. Op. Lumak. Grabe. Woo, Diyos ko. Ang bihirang buhay to. Ayos na uli. Kalsadahan dito. Patay kayo dyan. Tana, lubak pala yun. Ganda lang tayo, baka maplatan tayo. Diyos ko, wag naman po sana, Lord, wag naman. Ayan nga pare ko yung kondisyon ng kalsada dito. Yan, bali magkabila simentado na. Yan, mga nakaraan na dumaan tayo dito grabe talagang lubak dito. Dito ko kayo logi. Tuloy nyo kanina ngayon, di ba? Di wala kayo. Di ba?
Yan, pagka ganito mga pare ko, iragay na to. Pag makita nyo to. Yan, buot pasalamat tayo at may nag-a-assist na mga lokal para tayo makadaan ng maayos na walang disgrasyang mangyayari. Ayun mga pare ko, nakalagpas din tayo doon. Ilang minuto rin yung ano natin doon, inantay. May mga 10 minuto ata. May nakasabayan tayong nakamotor. Mag-asawa siguro yan, dalawa sila. Ayos. Hindi rin naman sila mabilis magpatakbo, saktuhan lang din. Kaya nasasabayan ko. Malamig na. Turis ko na yung hangin. Sarap mag-rides talaga pag gabi. Yun lang ang kalaban mo, talagang masilaw. Tulad yan, hindi sila nagbababa ng headlight. Yari talaga tayo dyan. Ika ganyan. Anong lugar na kaya to? Ayun mga pare ko, nakalagpas na tayo sa boundary ng Tagkawayan. Yung arko nila, nadaanan na natin. Pumasok na tayo ng Camarines Norte. Ayan. Talagang malapit na tayo sa gateway to Bicolandia. Dito tayo sa Goto in Paris. Ay! Nandito tayo sa Goto, Paris. Dito tayo papahinga muna saglit. Papagasolina tayo dyan. Ito yung ano mo, barangay. Pag nagkaliwa tayo, yan ang pupuntang Manila. Pag nagkanan tayo, yung papuntang Daet naman yun. Matapos ang mahigit 10 oras, narating na rin natin itong bahagi na to ng Camarines Norte. Tayo lang kilometro na lang, mararating na rin natin ang arko ng gateway to Bicolandia. Ayan. So ayan mga pare, tara, let's go. Ay nako. Diyos Mabalus. Alay sa Diyos, alay sa bayan. Yan. Ito yung boundary ng Bicol Region at ng Quezon Province. At ang unang bayan madadaanan natin ay ang Calawag, Quezon Province. Yon. Dito medyo hindi rin maganda ang kalsadahan dito sa ano na to. Sa bahaging ito ng Calawag yan. Medyo ano kasi dito mga pare ko parang sabi na may mga butas-butas yung kalsada. Kaya dandahan lang tayo. Hindi mo na mamadali. Okay. Alright. Marami rin talaga mga bus terminal dito. Time check natin mga pare ko ay 12:20 na ng ating gabi. Pahinga muna tayo dito saglit. 1:55 ng madaling araw. Ayan. So nandito pa rin tayo sa Calawag. Nagpahinga lang tayo mga pare ko, nakapagpahinga tayo ng 2 oras. So yun. Ayan mga pare. Tuloy-tuloy na tayo. Malayo-layo pa to mga pare ko. Pero kaya nakapagpahinga naman tayo ng 2 oras. Ayan mga pare ko. Dito tayo Manila, Lucena. Ayan. Kumanan tayo dun. Ayan mga pare ko, nandito na tayo sa Gumaka Coastal Road. Ito pa medyo malapit na tayo mga pare ko. 7-Eleven ang ating munan. Hinto ako mga pare ko kasi napapa-idlip ako. So idlip muna tayo dito ng konti lang. Tulog muna tayo. Tapos diretso na ulit tayo sa biyahe. Ang hirap ng ganito. Diba? Idlip muna tayo kahit konti lang. Dito na tayo sa Pagbilao. Sa baba ng Bitoka Manok na tayo dumaan mga parikoy. Para mapaiba naman. May nadaanan tayo mga ilang kalsada na sira-sira na, mga lubak-lubak na. Pero hindi naman ganun kalala. Ayan. Awin yan. Napakaganda ng tanawin dito. Yan mga parikoy.
Beautic ito dito. Ayan. Doon naman may mga ilaw. Parang power plant ata yung mga parigoy. Mga lubak na. Oh, yan. Medyo malalim din yung lubak dito. Pero hindi naman ganun ka grabe. Ayan. So yun mga parigoy. Ito muna tayo dito. Feeling ko talaga dito sa ano na yun, sa Bitucang Manok, mas mabilis ang biyahe compare dito sa baba ng Bitucang Manok. Feeling ko parang mas matagal dito sa baba. Pero okay naman ang ano nila, kalsada. May mga ilang kalsada lang na sira-sira. Iwasan mo na lang siguro. Let's go. Na-experience din natin na dumaan doon. Mag-bypass road tayo mga parigoy. So ito palang Sariaya Bypass Road. Ayan, meron itong 7.42 kilometers na kalsada na mayroong 4 na linya na nagsisimula sa Manila South Road, Daang Maharlika at hanggang Quezon Economics Tourism Road. Ayan. Itong kalsada na to mga parigoy ay bahagi pa ng Build program ng nagdaang administrasyon ni Pangulong Duterte. Ganda ng view magkabilaan mga parigoy at yung bundok na nakikita natin sa harap. Dagdag attraction siya sa mga motorista na dumadaan dito. Ito na yung dulo ng Sariaya Bypass Road. Yan. Kakaliwa tayo dito. Yan. Yan. Tuloy-tuloy lang tayo dito mga parigoy. Hacienda Escudero. Ganda. Welcome City of San Pablo. Ayan, palabas na tayo ng Quezon Province mga parigoy. Ayan mga parigoy, mag-bypass road tayo. Ito yung Alaminos San Pablo Bypass Road. Ayan. 7:30 ng umaga. Tingnan natin kung ilang minuto natin to tatakbuhin ang bypass road na to. Grabe oh, napakaluwag ng kalsada oh. Yuhuu! Yan, ito mga parigoy, pag diniretso mo yung kalsada na to, yan, papuntang Lipas City yan. Yan. Dito tayo kanan. Kanan tayo mga parigoy kasi papunta tayo ng Kalamba. Ayan. Tinatambakan mga parigoy. Tingin ko talaga ano to, expressway. Ayan o. Parang panambak o. Ito na yung dulo ng bypass road mga parigoy. So ang oras ko ay 7:35. So 5 minutes lang natin nakuha. Five minutes lang natin na huwang takbuhin yung Alaminos San Pablo Bypass Road. Ayan. Sa mga nagtatanong dyan kung unsafe or safe ba na mag night ride galing Bicol to Laguna o Manila, base sa aking experience mga parigoy, okay naman. Wala naman akong na-encounter na problema or ano pa man. Saka huwag kang matakot na bumiyahe na ikaw lang mag-isa, kasi hindi lang naman ikaw ang dumadaan. Kita nyo naman dun sa ano ko, marami akong nagiging kasabayan, mga bus, mga private vehicles, mga motor din yan. So hindi nakakatakot na mag motor sa ganong kalayo galing Bicol hanggang dito sa Laguna. Yan. Lakasan lang talaga ng low mga parigoy yan, para magawa mo yan. Kasi kung pangunahan ka talaga ng takot, maiisip mo talaga na pagpalipas na lang ng gabi. Pero para sa akin, masaya. Yun ang una kong na-experience dun sa night ride na yun. Yun.
Tapos yung ating fuel consumption, tapos yung gastos natin sa barko, yan ilalagay ko dito sa screen mga parikoy. Tingnan nyo na lang kung magkano ang inabot ng ating fuel consumption, tapos yung bayad natin sa barko. And finally, nakarating din sa Calamba. Ayun mga parikoy, time check natin ay 8:16. So minutes na lang para makuha natin yung 24 hours na biyahe mula sa aming barangay hanggang Masbate, pagtawid ng barko at sa Teodoro Port Alba yung travel natin. Sa mga nagtataka bakit inabot ng 24 hours, kasi hindi naman tayo makapagpatakbo ng matulid mga parikoy dahil gabi at saka ano pa ang ating headlight ay mahina. Alalay lang talaga tayo sa takbo, hindi tulad ng araw na nakikita natin yung mga madadaanan natin o kaya mga lubak-lubak na yan. Tapos marami tayong nakasabayan, yung mga ano na yan, yung mga bus, malalaking truck, talaga namang kahirapan mga parigoy. Ayun. Yun sa mga gustong mag long rides at sa gustong mag night ride. Masarap mag night ride mga parigoy kasi hindi mainit. Sana ay nabigyan ko kayo ng magandang informasyon. Ride safe po sa ating lahat. God bless. Bye-bye.